enemies and pray for those who persecute you. Matthew chapter 5 verse 44. Hello lovely people all over the Philippines, in Luzon, Visayas at Mindanao, mga ka-TH brothers and sisters. Kumusta kayong lahat ngayon? Sana ay nasa maligaya at maaliwalas na kalagayan tayo ngayon. At shout out sa lahat ng ating mga ka-TH all over the Philippines, sa buong Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga Filipino overseas contract workers in abroad. Hope you're in the best of your health, sound mind, and sound body. At hindi lang malakas na katawan ang kailangan natin ngayon guys, kundi malakas na pag-iisip at malakas na spiritual na katawan. Kaya tayo na, aking kayo aanyayahan doon sa aking new channel. That's all about biblical verses na food for our souls. Yun ang Good News Daily TV. Ang channel na yun ay may content na very inspirational biblical verses. Ngayon atin ang tingnan itong treasure marker na padala sa atin, kung saan posibleng hanapin ang nakabaw na item. Okay mga ka-TH, magandang treasure markers ito. At ito'y nakita ko na rin may ganitong klaseng treasure marker sa isang lugar na napuntahan ko noon. Ang kahulugan nito guys ay ito'y isang pointer. Parang peephole ito kasi sa dulo nito ay parang tubo yan na nakaganyan. Sa kabilang dulo ay may butas din yan. At yan ay true and true, tatagos yan dyan. Kaya ang unang gawin dito ay of course sisiyasatin muna natin, inspeksyonin ang palibot ng bato. Ito ay parang man-made na square. So kung yan ay man-made square, ang kahulugan yan ay ang direksyon ay nandito or pababa. Kasi yan ay opening yan ng square. So dito siya lalabas. Okay, so ang ating unang approach dito ay test dig tayo dito. 1 meter lang galing sa bato. At kung wala dyan, ay tingnan natin ito yung unang test dig natin ng 2 meters. Ngayon, kung wala dyan sa 2 meters, walang kakaibang bagay dyan, at ang distansya niyan ay 1 meter lang galing sa bato ang inyong test dig. Kasi ito yung mga treasure under na mga marka, at ang treasure ay hindi malayo sa bato. Okay, so 1 meter distance, 2 meter test dig. Ngayon kung wala to, so X ay ito na ang tingnan natin, itong true and true peephole. Yan ay parang sight yan sa baril na peephole. Yan, titingnan yan guys kung saan yan tatama. Example, ang maganda dyan ay silipin, tapos kung saan tatama yung iyong paningin ay doon tayo mag-hukay or test dig. Ang pangalawang paraan dyan ay pwedeng tusukin niya ng mahaba na straight na kawayan. Okay, tusukin, at kung saan tatama yung angle, okay, doon mag-umpisa pag-test dig. Ngayon ay meron akong nakita dito guys, pa i-close up natin ito. Parang merong marka dito sa gilid ito. Linisin nyo lang yan kung ganyan yan na marker, yung mga C na nakataob. Okay, kung merong ganyan na marker dyan, meaning ang treasure is under this rock. So nasa baba lang niya ang item. Pag ganun na mga letter C na nakataob, pag ito ay parang dalawang letter C kasi yan kung tingnan. So ang treasure literally ay dito lang mismo sa kanyang baba. Treasure under or treasure below. Ngayon ay puntahan natin ang ibang picture nito.
ito ay magandang treasure marker ito, kaya pinangalanan ko na diamond shape rock marker. Kasi ang hugis nitong bato ay diamond ito. And then merong letter C na kung saan ang letter C ay nagtuturo yan, at ang pagturo ng letter C ay papunta sa kanyang opening. Okay, at merong parang number 8 dito. Yan ay dalawang hole. Ang number 8 ay nag-symbolize yan ng kung 8 yan na nakatayo tapos maliit yung ulo ng sa ibabaw, kung ganyan. Ang ganito na 8 ay nag-symbolize ng Buddha or Buddha. Pero ang 8 na nandito ay parang dalawang magkapareho lang na laki. Maliit pala itong sa dito. Pwedeng nag-symbolize to ng Buddha. Baka mayroong Buddha na ibinaon dyan. Okay, at kung nakaganyan naman ang pagkalagay ng 8 na magkapareho sila, yan ay tunnel symbol na mayroon kang pasukin na tunnel, and then ang treasure ay nasa gilid ng tunnel. Okay, bali ito ang tunnel mismo at ang treasure ay nasa kabila ng tunnel, sa gilid ang hukay. Kaya lang ang distance diyan ang mahirap. Yan ang mga number 8. Pero meron akong nakita dito sa gilid nitong bato na ito na distances. Kaya yun ang tingnan natin guys, yung isang picture. Pero bago pa yan ay parang may naaninag ako dito na bilog na mababaw. Ito kasi sa tagal ng panahon, ang marker ay yan ay nag-ano na, itong deteriorate at hindi na may tsura. At kung bilog ito mismo sa gitna nitong diamond shape rock, ang lahat ng mga simbolo na example triangle na may dot, square na may dot sa gitna, triangle na may dot sa gitna, or diamond na may dot sa gitna, ang kahulugan niyan ay treasure under. Dito mismo sa ilalim ng bato na yan ang treasure. Pag totoo or pag mangyari na ito'y talaga man-made, ito na butas itong sa gitna. Kaya ang last resort nyo guys ay ang baba mismo nitong bato. Kasi baka ito ay man-made na bato at nasa ilalim lang niya ang item. Okay, lalo na mayroong letter C dito, means treasure in the rock or treasure under the rock. Kasi wala siyang dot, meaning malayo ang treasure. Hindi mismo sa kanya, sa kanyang baba. Ngayon parang meron ding ano dito guys, oh. Iwan ko lang. Ito ay arrowhead. At ang kanyang punteriya ay doon, pero hindi ko sure yan kung yan ay arrowhead kasi wala naman ako diyan sa actual. Ngayon tingnan natin ang isa pang ang picture nito na makikita ang buong kapaligiran niya. Ito yung kanina, yung close up, yung true and true peephole. Okay, so dalawa lang ang ano niyan, ang puntahan. Silipin dito papunta sa itaas, tingnan kung ano ang tatamaan doon, or silipin dito papunta sa baba sa creek kung saan tatama. Okay, so punta na tayo sa isang picture na kompleto. Ito yan. Ito yung overall. Ayan, atin muna ito i-close up guys para makita nyo ang mga marka dyan. Ang nag-confirm dito or nag-legitimize na ito ay treasure marker dahil sa dalawang ito. Ang dalawang dot na yan ay magkapareho ang laki ng butas, magkapareho ang lalim, meaning to say ay man-made. Ngayon,
wala siyang direksyon. Kaya ang direksyon ang unahin natin. Okay, so direksyon tayo. Okay, hanap tayo. Ito, yan ay triangle at nagtuturo siya dito at naka-align yan sa dalawang butas. Kung tingnan ang dalawang butas ay eksakto rin siya sa turo ng triangle. Okay, so i-check nyo rin ito guys kung ano ito. Triangle din kasi yan. Okay, pwede nyong hukayin ang baba nito kasi yan ay triangle. At kung wala dyan, meron din siyang tinuturo. Ito rin ay triangle at nagtuturo siya pababa. Dyan. Ano kaya ang meron dyan? Kaya inspeksyonin nyo rin. Ngayon tingnan natin ang nguso nitong bato. Itong nguso niya ay, ayan, nakaganyan yan. Yan ay arrowhead pa rin at ang kanyang punteriya ay dito. At hindi lang yan, meron siyang letter C, ayan, na ang opening ay nakaturo din papunta dito. Wala siyang dot o baka itong nandito yan ay dot. Yan ang distansya niya. At sa estimate ko yan ay mga 6 meters ang C na yan at itong dot. Kung yan man ay mababaw na dot. Ayan guys, so parang meron dito. At ang direksyon niya ay papunta sa creek. Okay, at tingnan natin anong meron sa baba ng creek. Meron siyang tinuturo. Okay. Ano kaya itong tinuturo niya? Kulayan natin ng yellow. So lahat ng itong dalawang ano dito guys, bato ay pareho silang merong pinupunteriya or may tinuturo. Itong isang bato ay dalawang dot, meaning 10 meters yan kasi 5 meters bawat isa. So 10 meters punta kayo dito. So ang 10 meters ay nandito, malayo. Okay, at kung yan naman ay 2 meters lang, ang tinuturo niyan ay ito. Itong triangle na bato na yan. At ang triangle na bato na yan ay ayan, nakaturo siya pababa sa bato na ito. Ano kaya ang nandyan sa bato na yan guys? Tingnan nyo ang bato na yan. Kasi yan ang tinuturo nitong another triangle rock na nakadungaw pababa. Ito namang malaki dito na diamond shaped rock na may letter C, which is pareho sila ng tinuturo ng C. Ang C kasi pag nakatagilid yan ng ganyan, nagtuturo yan na papunta doon. Okay, kaya ang C ay nagtuturo siya na papunta dito. Okay, at ang distansya, karamihan ng distansya ay nasa 357, kaya sa 3 tayo mauna. At ang unang makita natin sa 3 meters estimate lang ay itong dalawang bato dito. Kaya tingnan nyo guys ang baba ng bato dito at dito rin sa kanyang ibabaw. Kasi dumadaan ng tubig dyan, siguro na kung meron mang nakabaon dyan ay makikita na yun, na tatambad na yun sa ating mga mata, sa paningin, kung hindi yun natabunan ng malalaking bato. Okay, so ilang digging spot ba tayo guys? Ang gagawin natin ay I'm assuming na hindi kayo gumagamit ng detector, kaya tamang-tama talaga itong ating mga analysis without using detectors. At kung may detector kayo ay mas maganda. Kung saan mas malakas ang tunog sa ating tinuturo na mga area, doon kayo maghukay. Ang problema dyan kasi creek,
hindi gumagana ang detector sa tubig. Masisira lang siya, tapos ang kanyang signal ay ma-distort kasi ang tubig ay parang mirror yan, parang glass. Nag-reflect yan ng signal. Ang signal ay bali sinisira ng tubig kasi nag-reflect. Diffraction of light, kaya ngang baluktutin ng tubig ang sinag ng araw. Yung sa experiment natin nung high school tayo, elementary, yung ilalagay mo yung rod sa baso na may tubig, kung tingnan mo yung rod ay hindi na yun straight, parang nabaluktot o naputol. Yun ay epekto ng tubig. Ganon din sa signal, ang signal ay puputulin ng tubig. Okay guys, so ano ba tayo rito? Ilang hukay tayo? Ang una ay sinasabi niya ay kung 1 meter bawat isa nito ay check sa 1 meter. Make that 2 meters kasi dalawang butas. So ito ang tinuturo niya. At ang triangle na bato na ito ay nagtuturo din dito. Kaya ito na area dito mismo, yan ang ating digging spot number 1. So yan ang number 1 natin. Number 1 ito guys. Kasama na itong triangle na bato. Ito. Ngayon kung ang dot ay 5 meters ang bawat isa, kasi paiba-iba ang mga, hindi talaga fix yung value ng dot at saka dash line, mag-iba-iba sila depende sa nagbaon. Okay, so ang pangalawang distansya natin ay malayo. Kung ito dito ay 5 meters itong banda rito, so ang 10 sa estimate ko ay nandito sa, ang 10 meters ay nandito sa kabila. Kaya tingnan nyo guys sa 10 meters sa kabila kung anong meron. Pag merong bato na malaki sa harap niyan, lalo na pag may marka ang bato, may mga marker doon mismo sa baba ng bato. Example, may bato dito na malaki. Kulayan natin ng kulay bato. Okay, ito yung bato. Malaking bato yan. Okay. At ang hukay ay nakaharap din papunta roon. So ang hukay dapat dito sa harapan ng bato na nakaharap din siya doon dito sa marker. Okay, nakaharap siya doon. Wala kasi tayong direksyon kaya hindi natin matukoy ang mga walang given direksyon ng kompas. Okay, kaya kung may bato dito na malapad, malaki, ganun ang gawin. Ang hukay ay sa harapan ng bato. Which is, yan pareho ay tinuturo ng itong triangle na hugis dyan at dalawang dot. Ang tinuturo ay itong bato dito. Kung meron mang bato rito. At ang tinuturo naman ito sa angle nitong C at nitong diamond shape rock na gaganyan, ang tinuturo naman niya ay pababa ito. So itong area na ito ang i-check nyo guys, ang baba ng bato at ang ibabaw ng bato or mismo ang bato. Pukpukin nyo ng maso ang mga gilid ng bato na yan. Kung mayroong tunog na hollow rock, meaning to say may chamber sa loob ng bato at may posibilidad na mayroong palaman ang mga bato. Kasi ang treasure sa tabing dagat at sa tabing ilog, karamihan ng treasure ay inilagay nila sa mga butas ng bato at tinakpan muli ng iba pang mga klaseng bato na pwedeng idikit. Okay, at hanggang dito lang muna ako guys. Sana ay meron akong naiambag or meron akong naidagdag na ideya sa inyong approach sa inyong treasure site. Maraming salamat sa panonood at pakikinig sa ating channel. God bless you and take care of yourselves. Ciao for now.